Ngayong buntag, pag-usap ka natong tanan. Wala sa Sunday, I was not here with you, pero nakiguban ko ninyo through online worship. So, I was observing on lahi po ang perspective o kanang audience ka. Dili ikaw na po ang nagwali. So, may punto pagka-expound ang mensahe na last Sunday. I was blessed. Nagbaguhan ko nga, ako itik paminaw. Gani, niuli ko minsan na. So, ang simba dito, 7:30 to 10. Dali ko uli, yung tanaw, kuyo ko ninyong simba. Mag-alas 10. Kata sa itong mensahe. So, mensahe na to karon is still in the series. Yan, Sundays, a Christian. Now we are now down to the last part of our series. Now, ato nang gisugdan ang atong series into the topic about a Christian everyday is guided by His Word. Ang gingon ito, ang ginong Dios nato is interested, di lang sa higayon nga musimbata, ang ginong Dios nato interested sa pambuhat, di lang sa biyang mga puta, magbasa pa siyang ulo, but sa tanan, kinatibok ang adlaw, kinatibok ang kinabuhi nato, interested ang ginong Dios. And this is will nga magiyahan ta sa iyang pulong sa itong mga prinsipyo, itong pagtuo, mga ideya nato mahulma gikan sa iyang pulong. Pagsunod ana second topic na to is about a Christian everyday loves like Jesus. And I've highlighted it nga sayon ra kay isulti mahigugma ta sa itong isig ka sayon ra kay ipakita ang maayo sa itong isig ka tao. Sayon ra kay express ko'y ganahan ko buhaton ni paglisod ang consistent pagpakita, lisod ang sakripisyal kagugma ipakita sa itong uban o sa uban mga tao. Naong gingon nga ang mga Kristohanon we are known nailahan ta nga minority group sa tibok kalibutan, but ang pagkamahigugmaon is not the top of the list nga known ang mga Christians. Nagsama, Kristohanon are known ng mga judgmental, mga kusog mang discriminate. Sa itong ikaduhang topic, I've highlighted it, a Christian must be known to be loving. Sa klaseng gugma kasama ni Kristo. Last Sunday, nagtota about a Christian everyday adopt God's will. If anyone would come after me, and deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ito nakatunan dito, a Christian everyday desires to be Jesus' disciple. Kadua, a Christian denies himself. Katulog devotion nga mosunod. So down to our last nga ubingaham yun yung mulid nga series. Unsang ending ani nga series, unsang gusto i-express, ipaabot sa tuwang kanan ani nga series. Mo natong gusto gid ipaabot ani nga series. A Christian everyday is a transformed person. Nabag-o na ang tao. Transformed by His Word, loving like Jesus, adopt God's will, it all leads to transformation. Now, ang heart sa gospel is ang mga tanang tao nga mutuo mabag-o. Bag-o nga di nasama kaniadto, bag-o nga total transformation mo occur sa iyahang kinabuhi. Akong balikon, this is limited sa mga tao nga mingtuo na ni Kristo. If you have believed in the Savior, Jesus Christ, transformation must occur in your life. Now, ang biblical meaning ng transformation is renewal from a life that no longer conforms to the pattern of the world. Or, imong kinabuhi, wa na nahiuyon, di na mo subay sa unsa ang naa sa kalibutan. Subusa, pwede ta makaingon nga ang transformed person is changed completely. Bantayan niyo ang word change completely. The appearance or character, especially so that the person is improved. Now, ang word nga transform, di ba, sa sigingon niyo, di ni originally gisuwat in Visaya or English ang Bible. Now, ang word nga transform sa iyang original nga form is asa gikuha atong word nga metamorphosis. So, ang pinaka-example nato ni Ana is this picture. Di ba? O ato lang ibutang atong hunahuna, ato lang siguro i-brainwash kadyot atong hunahuna
nga wa ni nato nakatunan sa eskwelahan nga ang caterpillar mahimong butterfly. O kaila lang ta ni caterpillar, kaila lang ta ni butterfly. Di nato ma-imagine nga isar na sila. Di nato ma-imagine nga uy mao din ni siya nahimong ingani. Og ato lang ibutang wa ta natudloan ni ini. And this is the essence of transformation nga gisigig balik-balik og tudlo sa New Testament. Nga ang Kristohanon dapat ingani. Tanawa, napabay similarity sila. Siguro sa color. Na sila similarity. Pero overall, layo na kayo siya, si caterpillar, sa pagka-butterfly. So where does this series lead? This series lead that if you are a Christian, you must be a transformed person. That's what it looked like when a person becomes a Christian. Total transformation may abot sa yahang kinabuhi. So quick outline nga ni atong passage karon 7 verses. So atong hisgutan unsay gitudlo ni Paul, what not to do, who we are, and what to do. Now sa mga tanang mensahe nga atong sikadunggan, especially when we are talking about the gospel, sige lang natong kahisgutan nga ang gospel nga nagpamuhat sa atong kinabuhi mo'y nihimo natong matarong, mo'y niluwas ka nato ang mensahe sa mayong balita. But di kayo nato maisgutan ang unsay corresponding reality sa gospel nga naatay responsibilidad. Yes, bag-uhon ta sa gospel. But naapod tay responsibilidad when it comes to that transformation. Bantog, maubitawong sa Philippians, I think tako slide, yes, Philippians chapter 2 verse 12, giauhag ni Pablo ang mga taga-Pilipos, work out your own salvation with fear and trembling. Yeah, bantayan ninyo, therefore, my beloved, as you have always obeyed. So he's talking to the Christians. So post tagamaya, kani nga verse, di ni siya about evangelism. Panagsano, si kadungog ani nga verse nga gamiton sa evangelism, trabahui inyong kaluwasan. Bantayan niyo kinsa ang kasturya ni Paul. As you have always obeyed. Mga nakailanan ni sa Ginoong Dios. Ding na ni Pablo. Karon, nagkamatinumano nam kaagid mo sa Ginoong Dios, mga kaigsuunan ko. Siya sa dihang wala na ko in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Nawagi tudluan ni Paul ang mga taga-Pilipos ini nga verse noon saon pagkaluwas. Gitudluan ni Paul diri ang mga taga-Pilipos karong luwas na mo ing-ani dapat inyong buhaton. Work out your salvation with fear and trembling. Unsay pasabot ana? Na kung balikon, this is an instruction to the Christians dealing how saved people live out their salvation. So this comes into two aspects. Una, itong personal conduct. Nga dapat faithful, obedient ang atong daily practice. Obedience nga naay si tawag na kalabutan nga commitment, personal effort sa ato ang side. So may pasabot ni Paul dira. Ay kaduhang aspect nga naay pagkamalahutayon or mulahutay ta sa pagkamasinugtanon diha sa Ginoong Dios hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. So munay pasabot ni Pablo. Ingon siya, mga taga-Pilipos, Kristohano naman jud mo. Karon ingani, pag masinugtanon mo si Ginoong Dios, lahutay mo hangtod sa katapusan with fear and trembling. Now siguro no sa perspective sa mga wakailas Ginoong Dios, ug tag kahadlok yang Ginoong Dios, ang kahadlok sa mga wakailas Ginoong Dios mo resulta sa pagpalayo. Pero sa dihang moingon si Paul, kahadlukin ninyo nga Kristohanon ang Ginoong Dios, kana nga klaseng kahadlok si godly fear nga mo resulta nga mudot-dot ta sa Ginoong Dios. And today we are going to see the necessary reality that we are to work out what we say we believe. Atong i-walk ang atong talk. So una, natong hirisgutan, do not live like the unsaved. Verses 17 to 19, and akong gi-highlight nga word, you must no longer walk as the Gentiles. So akong balik ko na, Kristohanon ang mga kasturya ni Pablo diri. Kristohanon nga naglibog pa kay bag-o sila nga community. Kristohanon nga bag-o pang transition gikan sa ilaang
karaang kinabuhi. Now, ang term nga gigamit ni Paul ra Gentiles. Na sa New Testament, ang word nga Gentiles panagsa gamito na sa mga author to refer to unbelievers. So Paul is instructing to this church nga, do not live like the unsaved na. Do not live like the unbeliever, how the unbelievers live na. Church of Ephesus. Now, if Paul is reminding this church nga do not walk, do not live like the unsaved. Now, this just means nga naay a proneness or dakong tsansa nga bisan tuod nakailan na tas Ginoong Dios, we would still go back sa tong karaang kinabuhi. Now, this is a reality sa matag tao nga nakailan na sa Ginoong Dios. And in fact, sa dihang atong makitaan, atong kaugalingon, uy, nibalik mo ko sa akong karaang binuhatan. Muy makapaluya sa usa ka Kristohanon. Ang balikon tungod kay gi-remind ni Paul ang simbahan sa Ephesus ug ang mga mubasa nini nga suwat nga do not act like what you used to be, sabot na proneness. Nay tsansa, dakong tsansa nga mubalik ta sa tong karaang mga lihok. Now, mo na po ni akong mention no, isa sa realidad sa gospel, si Jesucristo ang naghimo natong matarong. We died with Him when we believe in Him, but we also have at the root of our being kining tunglo sa toang unod. Nga gisig tawag ni Paul, the war against the flesh. Gani og kabasa mo sa Romans chapter 7, gisig balik-balik ni Paul dito nga, I do not understand my own actions. Sige ingon si Paul, I do not do what I want to do. Niya si Paul, naunsa naman niya akong kagalingon. But I do the very thing I hate. Kasi nati ka-experience mo po mo na. Kabaw ka unsang sakto buhaton, pero di mo buhaton. Kabaw ka unsang sayop, pero mo imong sigbalik-balikan. Si Pablo po, kasi nati ana. That's why given that reality, ngayong anak dita mga tao, gi-remindan ta ni Paul, pagbantay na mo sa inyong lihok, do not live like that na nangausab na mo, nangaluwas na mo, di na mo dapat mo balik sa inyong karaang kinabuhi. It's a clear indication nga nagigira within ourselves. Na ay panagbira gikan sa conviction sa balang espiritu o kini ato ang tawhanon kani atong human flesh. Sayon ra kayo pagbuhat sa sala, pero lisod kayo buhaton ang sakto. Kani bisan ang simbahan sa Colossians gi-remindan po ni Paul ani. Kani adto you walk into sexual immorality, impurity, you have many gods, namoy mga evil desire niyang gingnan, kani adto to. Pero karong nakailan mo sa Ginoong Dios nga nagbuhat sa kalibutan, di na to dapat. You must no longer walk like the Gentiles do. So gidescribe ni Paul diri insam dining mga Gentiles. Bantay mo sa verse 18, gidescribe ni Paul nga mga Gentiles, they are darkened in their understanding. So it speaks to us as don't live in a darkened understanding. The truth does not rule the unbeliever. Now kabantay mo, the truth does not rule the unbelievers, because kaning pasabot ni Paul sa darkened understanding is ang spiritual condition sa usa ka tawo. Di nila kaya sabton unsa ang kabubuton or unsa ang gusto ipadayag sa Ginoong Dios. Kabantay mo sa New Testament na ipangtawgo ng Ginoong Dios nga you fool. Ang Bisaya pa sa mayong balita, iso kay buang-buang ka nga tawo. Mo na ang mga tawo nga darkened in their understanding. Di nila kaya sabton unsa ang mga pulong nga nanggawas sa baba ni Jesucristo. Sa tong time pa di nonsense ang Bible, bisag unsaon nila pagbasa, bisag unsaon nila pagtuon word by word ngano, they live in a darkened understanding. And Paul is saying, ayaw na dapat niya na. To put it in another way, they are not capable of thinking the truth. The truth does not rule in their life, lies rule in them. Inomdo mo sa o kabasa mo sa Church of Laodicea. Ato nang natakol, I think, last year. Naka nga church,
boastful kina silang na-achieve. Kana nga church, ningon sila, I am rich, prosperous ko nga church, I need nothing. Pero unsay giingon sa Ginoong Dios sa ilaha, you are poor, you are blind, gitawag sa Ginoong Dios. Posible din na simbahan, pero wala kasabot yun tumong sa Ginoong Dios. Posible isuwat man sa Ginoong Dios. Posible day na isa ka tao sige simba, sig paminaw sa iyang pulong, mubasa sa iyang pulong, pero still in a darkened understanding. Posible na ta example ana si Judas. He had the greatest teacher, the greatest mentor, the greatest discipler, but his understanding was dark. Kaduha, character sa usa ka undelivered Gentile nga gi-encourage ni Paul, do not live like it. Don't live alienated from the life of God, from God. Now, ningon din si Paul dire, kay tungod ngit-ngit inyong pansabot, ignorante mo unsay gusto itudlo siyong sa Ginoo, which is ang cause gahi inyong kasing-kasing na hilayo na nun mo or wa na nun alien or sa tao na wa mo kaangkon sa kinabuhi nga nagikan sa Ginoong Dios. Kay numdo mo ni Pharaoh sa Exodus. Ngano bisag unsaon pag-convince ni Moses, di mo gyud siya ka-gets nga ang Ginoo nagsugo sa iya hato. It's because his heart was hard. Since his heart was hard, due to dead and hard hearts, his life is alienated from God. So this goes to say, they have never been transformed by the gospel. Namubalik na bukong Judas diri no. Sige preach si Jesus Christ. 3 years sila nag-partnership. Kuyog siya sa asa, sige kadungog sa mensahe sa gospel. Yet his heart was not transformed. Nakuha niya traidoron ng iyahang magtutudlo. Ikatulo, don't be callous. Verse 19, they have become callous. Sabi sa Bisaya, ano ito murag na manhid? O sa kamang murag gikubalan na bitaw. Paul described the unbelievers as callous, kanilang wala sila paki. Siguro naka-experience ka gingan ng klaseng kinabuya sa dihang wa pa kakailas Ginoong Dios. If ever nagikan ka og mga daghang klase-klaseng bisyo during that time, kabaw kang sayo pero wa kay paki. Okay ra nimo, padayon ra ka. Ngana ang kinabuhi sa mga unbeliever. Why paki bisag nakasala na? Why paki bisag nasipyat na? And Paul here is saying, hey, nakadungog na mo sa Ginoong Dios, na mo'y awareness sa dihang makasala na mo, ay na mo pamanhid-manhid. Ay na mo kanang murag past the feeling na of conviction. Dapat maminaw mo sa dihang badlungon na mo sa balaang espiritu. Anong sama niyang kinabuhi dahil sa mawa po yun kailas Ginoong Dios? Ug badlungon nimo, ikaw pa ang kontrabida. Ug badlungon nimo, ug i-rebuke sila, ikaw pa ang bati, ikaw pa ang sayop. And Paul here saying, Kristohanon, di na ka dapat ingana. Ug badlungon ka, di ka dapat manhid, dapat submissive ka kung ikaw masipyat. With a callous heart, we will live according to our senses, not by faith. That will lead to all kinds of greed and impurity. So do not live according to your senses. O mga pagbati. Kanya itong mga pagbati, isa ni sa mga pinaka-unreliable ni ining kalibutan na. Dali ra kayo mausab, dili kasaligan. O being driven by our senses ta, paling-paling ta. Balimbing ta. O wa tay saktong baruganan. For us, this is a warning and also this is a test to see naa ba ta sa saktong pansabot sa mga gipadayag sa Ginoong Dios? Naa ba nato ang kinabuhi nga nagikan sa Ginoong Dios? Dili ba ta manhid sa mga pagbadlong, sa mga sayop nga tong nakita nining kinabuhia? In this point, Paul is calling us, do not. Bantay mo ang highlight nga word, do not live like this. Di na ni ikaw. Di na ni ikaw. Ayaw na balik ni ana. So gikan sa pag-remind ni Paul kanato nga di na ni ikaw, gisumpayan ni Paul nga kinsa naman day ka. So verse 20 to 21, ikaw karon have learned Christ. Imo nang nakatunan si Jesucristo. But that is not the way you learn. Si Paul, naday contrast no. Pero di na kay nga ana.
Na kay bag-ong nakatunan gikan ni Kristo, assuming you have heard about Him and were taught in Him as the truth is in Jesus. But you did not learn Christ. Na kay nakatunan. Now, kabasa mo sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7, therefore, as you have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in fine thanksgiving. So, ningon si Paul, so di na to ikaw, itong una, do not live like that. Karon ingani na ka, ikaw na ni, you have heard Christ na. He who has ears, let him hear. Sige, nagbalik-balik sa Revelation, sa book of Matthew, na ay mga higayon nga makadungog ta, pero wa ta nakapamati. So, wala nakadungog ka, pero wa ka nakapamati. Now, si Job, siguro familiar mo ni Job no, sa Old Testament. Si Job is very well-known, faithful nga tao. Kailang mga tao silang nasod nga matinud-anon siya sa Ginoong Dios. But in his testimony sa tumoy-tumoy sa libro, niingon siya sa Job chapter 42 verse 5, I've heard of you by hearing of the ear, but now my eyes see you. So mo nga hearing ang ipasabot ni Paul, hearing nga di lang dunggan, appeal ang mata. So this is a hearing that results in a transformation or in change. So dili lang physical nga pandungog ang ipasabot ni Paul diri. Paul has in mind a transformational hearing. Yes, Paul, you have heard Christ and mo na inibag-o nimo. Sa dihang nakaila ka sa Ginoong Dios. Mubalik ko ni Job after that experience. Ang siya nga, wa na tika nadunggan through my ears, O God, nadunggan na tika through my eyes, na usab ang perspective ni Job sa iyang kinabuhi. Nawala ang tanan, and hindi nagpadayon gyapon siya pagka matinud-anon, pagka mapasalamaton sa Ginoong Dios. Kado kinsa na ka? You have been taught to trust. You have been taught in the truth that is in Jesus. As we have known Christ, we have known the truth and its source. Now, if you have known that God Himself is our source of the truth, then pwede na nimo ug dali na nimo ma-detect unsa ang sayop niining kalibutan na. Muna ang gusto ipahibalo ug i-remind ni Paul sa mga taga-Efesos. Nga naman, naamang struggle sila, akong balikon nga mobalik sa karaang kinabuhi. Ningon din si Paul, nakayo sinati nam ka mong kausaban gikan ni Kristo. You have heard in Him naman kaha. Natudluan na pud mo unsang sakto. Karon makadetermine na mo sa sayop. Ingon din si Paul, bantayin na din ninyo kay nakita na ninyo ang kamatuoran, nailhan na ninyo ang source sa kamatuoran, i-reject na ninyo unsa inyong nagbalik-balik sa inyong huna-huna. Unsa man day ang culture aning Efesos. Now, Efesos, aside sa ilado ni sila nga daghang Dios, and ma-pressure ni sila mo balik og simba sa daghang Dios. Ina sila, oy, nasayod na mo, isara ang Ginoo. Ningos Paul, isara ang Ginoo, kabaw na mo. Also, ang isa sa cultural pressure nila, kaning pag-submit or ang pag-worship sa idiktar sa ilahang governor. Ug may ilang governor, i-worship ko, pressure na sa ilaha. And gi-remind sila ni Paul, kabaw na mo unsang sakto kamatuoran. Barugi na nga kamatuoran kay nagikan na sa inyohang manluluwas. Now, daghan kay kamatuoran nga mura gibali na sa tong kalibutan karon. Mga sakto nga gihimong sayop, mga sayop gihimong sakto. And di na nako matag sa tagsa unsa nakadaghan, but you yourself know unsang sakto, unsang sayop. This is my prayer nga unta i-reject nato ang mga sayop. Na isa sa pinaka-common lately na nadunggan no naningon nga basta daw magsuot ang isa ka tawo og t-shirt nga kaya tang na yung mga verses Kristohano na kuno daw na. Alam ko, kanini gikan niya nga kamatuoran no. I don't know asa to niya gikan but di nagikan ni Kristo. Na ug maingon ang Biblia isa ra ang Ginoo, isa ra ang Ginoo. Ug moingon ang Biblia isa ra ang manluluwas, isa ra ang manluluwas. Ug moingon ang Biblia isa ra ang dan sa langit, isa ra gid ang dan sa langit.
kalibutan karon daghan na kaigdan nga gihimo. You only have one truth, at is the living word. Kinsa man ni si living word? Si Jesucristo. The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kabantay mo sa comparison, ikaw ni kaniadto, ngit-ngit imong pansabot, wala nimo kinabuhi ni Jesucristo, namanhid na ka sa mga sala, pero din na ikaw. Karon nakadungog na ka, nabag-o na ka ni Jesucristo. Karon kabaw na ka unsa ang mga kamatuoran diha kang Jesucristo. Now niingon din si Paul, karon given this truth, what do we do with this knowledge of Jesus Christ? Katulo niingon din siya, tangtanga din imong old self and put on the new. Put off your old self, which belongs to your former manner of life, is corrupt through deceitful desires. Be renewed in the spirit of your minds, and put it, the new self, created after the likeness of God, in true righteousness of holiness. By the way, no, akong gigamit yun nga version is ESV. And ako na po ning i-promote balik. I think December last year, gi-promote na ako ESV. Di necessary nga mo palit mo bagong Bible. In case lang, ganahan mo palit, ako i-recommend ang ESV. Put off ang word nga gigamit. Kasuway na ba mo siguro kanang gikan mo physical activity or namoy gibuhat nga lihok inyong lawas, then singot kayo mo, or nabantayan niyo, oy medyo baho na akong gisot. Unsay kasagaran natong buhaton? Hukason. Muna nga image ang gusto ipasabot ni Pablo sa simbahan. Inyo na nakit-an unsa ang karaang kinabuhi. Inyo na nakit-an unsa na mo karon. Karon tangtangan na gid na kinsa mo sa una. Hukasa na ninyo. When we trust in God as our Lord and Savior, the message of the gospel can change us as a person, pinaagi sa trabaho sa balaang espiritu. And if we trust in God, and what tayo makita nga kausaban, inward o outward sa tong kinabuhi, then we are not truly living. Wa gid nato gikinabuhi unsang atong gituuhan. When you trust in God, you die to your old self. Ay mong desire, tingha nining kalibutan, mamatay. Makaangkon og bag-ong panlantawon, bag-ong tinguha niining kalibutana. Imo nang talikdan kinsa ka sa una, ug di na nimo dapat lingion kinsa ka sa una. I remember no atong bag-o gyud na ako na confirm nga luwas gyud ko, bag-o na akong nasinati unsa ni kanindot ka malipayon ang kinabuhi nga iya ni Kristo. Daghan kay urge nga mobalik sa karaang kinabuhi. Gani na after how many years, pag-eskwela na ako sa ETCP, nag-serve ko simbahan, kapoy kayo ang pressure, eskwela, ministry. Ano kung duta mo balik sa karaang kinabuhi, oy grabing pressure sa kinabuhing Kristohanon. And makabati ba mo ana, maka-experience ba mo ana, nga tungod sa pressure sa kinabuhing Kristohanon, makaingon ka, mo balik na ako sa karaang kinabuhi. No? Happy-go-lucky, chill-chill lang, higda-higda lang, way daghang una-unaon, way daghang problemahon, ay bahala na mo dira sa malipayon ko, kaugalingon na ako ang una-unaon. But ningon si Paul, tangtangan na nga kaugalingon. Put off that old self. Ayaw na baliki. Kung kinsa ka sa una, kagahapon na to. Kagahapon, nga di na kinahanglan balikan, di na kinahanglan lingion. Sama sa ngayon ganina, the old self is like a bulingon nga sinina. Inahan ba ka msotog bulingon nga sinina? Siguro white choice, no? Kanang wadi ka kapanglaba, pero ang feeling di ka comfortable. Kinahanglan, ilisan, og di na suoton, og balik. Ay kaduha, ingon din si Paul, karon, imo na nakita kinsa ka sa una, kinsa nakakaron, be renewed in your mind. Put off your old self, be renewed in your mind. Familiar mo sa verse nga, do not conform to the pattern of this world, but be renewed, be transformed by the renewing of your mind. Now, kini nga transformation, kini nga renewal, di ni pinaagi sa tong effort, ako yung balikon. But we open ourselves to it, and it happens. Saan mo ni nato pag-abli atong kaugalingon ni ini? By focusing our minds on the things of God.
We open ourselves through regular reading of the scripture. We open ourselves through familiarizing the Bible, prayer, fellowship, pagsimba. And ningon gani si Paul sa mga taga-Pilipos brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worthy of praise, think about those things. What you have learned and received and heard, think about those things. Gi-remind ni Pablo. Di mo ma-renewed ug di ninyo usbon. Ano si Paul, di nyo ma-renewed og ang pagpamuhat sa balang espiritu inyong suklan. Gibag-o na mo sa balang espiritu, gipakita na mo unsa ang sakto, pero magsige gyapon mo una-una kinsa mo sa una. Wala ningon si Paul, be renewed in your mind. And then put on the new man or the new self, which is in the likeness of God that has been created in the righteousness and the holiness of the truth. Now, the new self, din siya basta lang gibag-o. But bag-o gyud ni nga binuhat. Dini basta lang na giusab, but giwala tanan, gipulihan, og bag-o. Dini murag ka na bitawng example, maguba imong cellphone. Nalang kay ipa-repair. Oy, repair na ko yung LCD. But kini nga bag-o diri, gilabay gito nimo ning palit kag bag-o munay pasabot sa put on the new man ni Paul diri. Ningon si Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. Then ang pinaka-question dayon nato ani, Pastor, ako na nakita kinsa ko sa una, ug ako na tong gitalikdan. Pastor, I have heard, I have experienced Jesus Christ. Pastor, I have heard and studied the truth nga nagikan ni Jesucristo. Ako naman giput off si old self. Ang akong mga hunahuna, gipanghunahuna ko nang gibag-o, pero ngano, why do I still commit sin man? And akong balikon mo gani na ang makapaluya nato. I have followed naman unsa ni, pero why do I still commit sin? The answer is that tungod sa flesh, tungod sa unod nato. Atong hinumduman nga wa pa gyud ni na-redeem ang atong lawas. Mabita nang og moadto na ta sa langit pohon, tagan tagbag-ong lawas. Kay kutob sa napataning lawasa, di kita kaikyas sa dagan, sa sala. We are free from sin, but we are not yet still free to sin. Now it is in our work in walking worthy to be about the putting of the old self, then seeking Ginong Dios, I don't want that self anymore. Baguhan ako, usban ako, help me God. Now, isa siguro sa pinaka perfect nga story, illustration nga itong akong mainumduman while I was studying this, isang story ni Zacchaeus. Kahinumdum mo ni Zacchaeus, isa ka tax collector. Siguro familiar mo unsa ang panlantaw sa mga tao, sa tax collector sa ilang panahon. Ang mga tax collector, sila ang mga pinakatikasan. Giisip na sila as equivalent kadautan sa mga prostitute sa ilahang panahon. But what happened to Zacchaeus sa dihang na encounter niya si Jesucristo? Sa dihang nakita niya, nailhan niya si Jesucristo. Luke chapter 9 verse 8, ningon siya, "Look, Lord, here and now I give half my possessions to the poor. And if I had cheated on anybody out of anything, I will pay him back 4 times the amount." Sa may nahitabo ni Zacchaeus diri. Gikan sa gahig kasing-kasing, greedy nga person, tikasan nga person, nahimo siyang generous nga tao. Siguro isa ta sa mga natikasan ani ni Zacchaeus. Then gibalikan ta, giulian ta siya mga natikas. Di ta ka, uy, kinsam ning tawhanan ni? Makaingon ta na. Gikan sa pagka-cheater, pagka-scammer, nahimo siyang honest nga tao. Ngano? Na-encounter niya si Ginoong Hesukristo. He actively put off his old self. Nihimo siya promise, I will pay back 4 times sa kinsa akong mga natikasan. So what to do, what not to do, who we are, muna itong pagtapos. Sa pagtapos, what not to do? Do not live like the unsaved. You're aware na, kinsa nakakaron? O muingon ka, Kristohano na ka, kaila na ka dapat kinsa kakaron.
ay nagbalik. Yes, na ang urge, I know, na ang temptation nga, uy, balik ka ran, mas malipayon maka sa una kaysa karon balik ka ni adto. But the word of the Lord is speaking to us right now, do not live na like the unsaved. Tanawon sa kinabuhi sa mga wakilas Ginoong Dios, ayaw nagbalik sama na kinabuhi. Who we are, kinsata, you have heard and learned Christ. We have transformally heard Christ. You have experienced Christ. We have learned na sa mga kamatuoran nga gidala ni Jesucristo. What to do? Put off the old self. Put on the new self. It is easier done, as said, than done. Sayon kayo basahon no, what not to do. Resod buhaton. Hindi na ito kaya, ako yung sig-highlight no, it is through the work of the Holy Spirit. But us participating is kinahanglan po to work out our salvation with fear and trembling. Be vigilant, ay kumpiyansa nga, ay luwas na ko, wala ay kinahanglan buhaton. We have still this responsibility to put off the old self, put on the new self. Beyond Sundays, a Christian every day is a transformed person. Siguro no, pila nakakatuig na kailas Ginoong Dios, nindot, pila nakaka-years na kailas Ginoong Dios. What if makakita kag balik sa imong kaila sa una? Naka siya kalahian. Makita sa imo. Makaingon ka siya, uy, di man kaing ana sa una, naunsa man kakaron. Now, Christian every day is a transformed person, and that transformation is one way para makailang ubang tao nga tinuod ang Ginoong Dios. Ngano daghang mga tao nga magdudas Ginoong Dios tungod kay daghang tao mo claim nga Christian pero wa na usab. Nga sa ay di sila tinuod ilang gisimba. At right now God is calling us nga dapat mausab ta put off the old self, put on the new self.